Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan at sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa programang My Morning Manna with Pastor OG at sa lahat po ng ating mga kababayan sa Pilipinas na sumusuporta sa programang ito. Magandang umaga po. Welcome sa ating programa My Morning Manna with Pastor OG. Sa umagang ito ay patuloy tayong mag-aaral sa salita ng Panginoon sa aklat po ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 17. Ito po ang pagkasabi sa salita na meron tayo sa salin sa ating wika. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin, at hindi mananatili sa akin, ang hindi mananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang kanyang mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Napangararangalan ng Ama kung kayo'y mamumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang ang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring aalipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang title na nagsasabing The True Vine. Sinabi po ng Biblia na si Jesus po ang tunay na puno ng ubas. Na kung tayo nakakabit sa Kanya, tayo'y mamumunga. Anong ibig sabihin ng mamumunga? We will become productive, no? Produktibo ang buhay ng nakakabit sa Panginoon. Pero mga taong hindi nakakabit sa Panginoon, kahit meron mang pera, kahit meron mang magandang trabaho, pero hindi produktibo. Kasi ang pagiging produktibo po ay hindi po nakasalalay kung gaano karami ang perang naiipon sa bangko. Ito po ay nakasalalay kung paano po tayo namumunga o produktibo sa ating mga ginagawa. Naging instrument ba tayo upang ang iba ay pagpapalain? Ito po yung tinatawag nating productive, no? Ang sabi ng Biblia, if you want to become more productive, stick to the vine. Let the word of God reign in your hearts. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo kahit anong kailangan ninyo at ipagkakaloob ko sa inyo. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. Kasi kung attached tayo sa Panginoon, ang source ng blessing nandoon Naka-attach tayo Pero kung hiwalay tayo, ibig sabihin kinat tayo dahil hindi nga tayo namumunga.
itanapon tayo sa gilid, mamamatay po tayo. Yun po ang kagandahan sa ating Panginoon. Dahil may promise siya na kung tayo mananatili sa Kanya at ang Kanyang mga salita ay mananatili sa puso natin, we have the source of life in us. Ano ibig sabihin ng source of life? Ang ugat po ng buhay ay nandoon. May tagtuyot man sa nakapalibot, but if you are strongly attached to the vine, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Buhay na buhay tayo. At sinabi ng Biblia, kung tayo'y hihingi natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Binanggit ko na nakaraang mga araw na ang pangalan ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan. Ito po, hindi po ito magic word, no? What's the magic word? Jesus. No, hindi po yan. You can only mention the name of Jesus if you have a strong attachment to the Lord. If you have a strong connection with the Lord. Kasi banggitin mo yung pangalan niya, sabi niya, sino ba yan? Hindi ko kilala yan. Because what we need today is we have to understand that we need to have a connection with God. Hindi basta sabihin lang yung salitang Jesus o pangalan niya. Ang kailangan po ay naka-attach tayo sa true vine. Kasi kahit ilang pangalan o ilang beses pa natin banggitin ang pangalang Jesus, kung hindi po tayo naka-attach sa tunay na puno ng ubas, tayo po mga kapatid ay hindi magiging productive at wala pong sagot o wala pong tugon sa ating mga pananalangin. Kaya sinabi ng Panginoon, mamunga kayo. Huwag niyong hayaan na hindi kayo mamunga kasi naka-attach na kayo sa puno eh. Ibig sabihin, kung productive lang pag-uusapan, all the possibilities of productivity is in you. Ito po ang challenge ko sa maraming Kristiyano. Kung kayo po ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus at napuspos ng banal na Espiritu Santo, kayo po ay may possibilities, kayo po ay may potential na umangat sa buhay, kayo po ang may higit na may potential upang magkaroon ng maraming pagpapala. Bakit? The favor of God is in you. You understand what tithes is. You understand what giving is. Naintindihan nyo kung ano ang susi ng pagpapala. Nasa inyo na ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ang opportunity po ng progress ay nasa inyo bilang isang Kristiyano. Kung kayo naman po ay hindi pa na naglilingkod sa Diyos, why not start to commit your life today to God and say, Lord, I want to become productive. Pero alam ko po na maging productive lang ako if I am attached to the true vine. So maghanap po kayo ng iglesia na nagtuturo po ng apostolikong pagtuturo. Nagtuturo na isa lang ang Diyos at hindi tatlo. Na nagtuturo po na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay handa pong tumugon sa ating mga pangangailangan at hindi po bingi. Maghanap po kayo ng iglesia na nagtuturo po ng pagsisisi sa kasalanan, pagbabautismo sa pangalan ni Jesus, at ang pagkakaloob ng banal na Espiritu sa lahat ng mga mananampalataya. Maghanap po kayo ng iglesyang yun, at sabihin ko po sa inyo, when you are attached to the true vine, at sundin nyo lang po ang mga utos ng ating Panginoon, hindi po malabo na kayo po ay makakatanggap ng sinasabi ko pong production. No? You will prosper in your life. Aangat po ang buhay natin because we are well-directed and we are well-sourced. Nandyan na yung source ng buhay na sa atin. Bakit naka-attach tayo sa ating Panginoon? Ngayon, kung isang Kristiyano hindi namumunga, there probably a question with your life. Hindi ko sinasabi, pag ang Kristiyano yumayaman, hindi po yun ang ibig ko sabihin. Pamumunga po, ibig ko po sabihin is productive. Imbis na umaangat ang buhay, bumabagsak tuloy, duda ako sa kalagayan mo kapatid. Baka hindi ka tunay ng palataya sa Panginoon. You have to understand your condition in God. No, hindi pa bagsak ang buhay ng isang Kristiyano, kundi paangat po hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin is attachment to the true vine. Kailangan nating hindi mahiwalay mula doon sa tunay na puno ng ubas. Kailangan lang po natin ngayon ay lumapit sa Kanya, lumulog sa Kanya, at hayaan ang banal na salita ng Diyos ang siyang maghari sa ating mga puso. Sinabi niya, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, yun ang sinabi niya. Ibig sabihin, hindi po sapat na mayroon tayong regular prayer. Patuloy po tayo mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At kung tayo po'y nakatat sa true vine, expect that you will prosper. Expect po na lalago kayo sa buhay. Expect po na pagpapalain kayo ng ating Panginoon. Minsan pa po ito si O.J. Solitario na muli pong magpapaalala sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa ating lahat.